Okay, so yun nga po, repentance. Last week, yung ating pinag-aralan, magbago na kayo ng pamamaraan ng pag-iisip at kinikilos. So, ang pinaka-main focus po ng repentance, hindi lang yung pagtalikod sa kasalanan. Kasi common, iniisip natin, talikuran yung kasalanan, yun yung meaning ng repentance. Pero ang tinuturo ng Bible, pagdating sa repentance, yung pagtalikod din natin sa ating mga patay na gawa. Amen, yung akala natin, yung ginagawa natin is yun yung magiging dahilan upang maligtas tayo. Amen. So yun, dapat pakatandaan natin na number 1 yun, na hindi dahil sa ating mga gawa kung bakit tayo naliligtas. Amen. At alam niyo po, itong essential doctrines na to, talagang pinrepared to ng ating mga pastors para maging malalim tayo. Amen, sa salita ng Diyos. Kumbaga yung mga big word na, halimbawa yung repentance, hindi natin kayang i-explain, hindi natin alam paano yung kahulugan nun. Ito po, pinrepared to para makuha natin yung kahulugan ng salita na yun mula sa Bible mismo. Amen. So napaka-importante po nitong ginagawa natin. At ako po, nag-start po akong magtrabaho, actually 16 or 17 years old po ata ako. Minor pa po ako, nagtatrabaho na ako. So, na-miss ko yung mag-aral. Ngayon, magta-31 na po ako. Magba-birthday po ako sa July 20. Yung mga, ano niya po. So, yun po, napaka-importante ng pag-aaral. Ang sarap sa feeling yung ngayon, nagtatrabaho na ako. 7 years na ako nagtatrabaho sa call center po. So, na-miss ko rin yung yung alam niyo yun, yung merong nagtuturo, nakikinig ka. At masarap yung maraming natututunan eh. Amen. So, at sinabi din ng Bible, kaya napapahamak ang tao dahil sa kakulangan ng kaalaman. So ito, itong mga lessons na to, inihanda to para sa atin, para mas maging malalim tayo sa salita ng Diyos. Amen. So, ang topic po natin ngayon is faith, at ang ating key verse ay nasa Hebreo, kung meron pong slides, Hebreo, Kabanata 6, versikulo 1 at 2. Kaya tayo tumigil na ng pagsasalita ng mga unang simulain na aral ni Kristo at tayo mga patuloy sa kasakdalan na huwag nating ilagay na muli ang kinasasaligan ng pagsisisi sa mga patay na gawa at ng pananampalataya sa Diyos. Amen. Ang ating topic po ngayon is faith, pananampalataya. Napaka-importante po nitong faith na to. Dapat alam nating lahat to. Amen. Sino dito yung hindi pa alam yung faith? Yung first time lang narinig yung salitang pananampalataya. Lahat naman tayo, alam natin yan. Amen? So, sa Griego po, ang faith ay pistis. Pisteo. Sa English, faith. Sa Tagalog, maniwala, magtiwala, manalig. Amen. So, kagaya nga po ng binanggit ni Pastor kanina, ang pananampalataya po sa mababaw na salin ay yung pagtitiwala. Kumbaga nagtitiwala ka sa isang bagay. You have the confidence na magtiwala dun sa isang bagay na yon. Amen. So, sa ating pong unang punto, sa Juan Kapitulo 14, versikulo 1, huwag magulumihanan ang inyong puso, magsisampalataya kayo sa Diyos, magsisampalataya naman kayo sa akin. Ang pananampalataya natin, ang pinaka-main focus lang is si Lord. Amen. Hindi natin pwedeng pananampalatayanan ang anumang bagay. Sabi dito, huwag sa tao o anumang bagay sa mundo o sa mabubuting gawa natin. Amen. So, ang main focus
ng faith natin, ulitin ko lang po, ay ang Diyos. Sabi sa Jeremiah, chapter 17, verse 5, ganito ang sabi ng Panginoon, sumpain ang tao na tumitiwala sa tao at ginagawang laman ng kanyang bisig at ang puso ay humihiwalay sa Panginoon. Sabi po dyan, sumpain, kumbaga may curse yung mga taong nagtitiwala sa kapwa niya tao. Marami pong mga paniniwala sa mundo na to na lumalaganap ngayon. Halimbawa na lang po si Kibuloy. Si Kibuloy, ang kanyang pagtuturo, siya ang Kristo, siya yung second coming. So maraming mga tao nagtitiwala sa kanya. Ang sabi po ng Bible, sumpain ang sino mang nagtitiwala sa kapwa niya tao. Maraming mga religion, kahit ang mga Muslim, naniniwala sila kay Muhammad. Ang mga Mormons, naniniwala sila kay Joseph Smith. Maging ang Katoliko, naniniwala sila sa Santo Papa. At ang Katoliko, ang Santo Papa sa kanila is infallible. Ibig sabihin, hindi nagkakamali. Kung anong sabihin ng Santo Papa, mula yun sa Diyos, at walang bali. Walang makapag-question sa sinasabi ng Santo Papa. So kung ano yung mga panukala niya sa simbahan, magaganap at magaganap yun. Amen. So, ulitin ko po sumpain ang sino mang nagtitiwala sa kapwa niya tao. Maging sa kanyang sarili. Amen. Yung mga gawa ng kanyang bisig. Ano yun? Yung pagpapakabait, pagpapakabuti, pag-iwas sa bisyo, pag-iwas sa barkada. Lahat yon performance, pero tandaan natin, hindi nakabatay sa performance yung salvation natin, kundi sa faith lang, sa pananampalataya lang. Isang katotohanan po, ang tunay na pananampalataya ay hindi mula sa tao, kundi nagmula sa Diyos para iligtas ang tao. Kaya nga kahit na anong relihiyon, sekta o samahan, denominasyon at mga gawa ng mga may anyo ng kabanalan, kailanman ay hindi kayang i-produce ng mga ito ang tunay na pananampalataya. Kaya ang mga ito ay walang pakinabang para sa ikaliligtas ng tao. Yun yung problema natin ngayon. Hindi pala dahil sa tao at hindi rin dahil sa atin kung bakit tayo naliligtas. Ngayon, alamin natin yung sagot kung paano natin matatamo ang kaligtasan. Sabi dito, ito ang pamamaraan upang ang tao ay magtiwala sa Diyos. Paano nga sila magsisitawag doon? Sabi po ito sa Roma, chapter 10, verse 14 to 17. Paano nga sila magsisitawag doon sa hindi nila sinasampalatayanan? At paano sila magsisampalataya sa Kanya na hindi nila napakinggan? At paano sila makikinig na walang tagapangaral? At paano sila magsisipangaral kung hindi sila sinugo? Gaya ng nasusulat, ang pagkaganda ng mga paan na iyong mga nagdadala ng masasayang balita ng mga bagay na mabuti. Datapot hindi silang lahat ay nakinig ng masasayang balita sapagkat sinabi ni Isaias, Panginoon, sino naniniwala sa aming balita? Sa verse 17, sabi po dyan, kaya nga ang paniniwalay nanggagaling sa pakikinig at pakikinig ay sa pamamagitan ng salita ni Kristo. So ang faith daw po ay nanggagaling sa pakikinig. Kagaya po nitong ginagawa natin. Nakikinig tayo sa salita at sa aral ng ating Panginoong Jesucristo. So sabi po dyan, kailangan merong mangaral. Kailangan merong tagapagdala ng kanyang salita. At syempre, higit sa lahat, dapat nagmula sa Bible yung turo. Amen. Number 1, Bible verse dapat, kumbaga nakafocus sa Bible ang pagtuturo. Hindi kagaya ng ibang religion, meron silang tinatawag na, halimbawa sa Muslim, meron silang Quran. Sa Mormons, meron silang tinatawag na Book of Mormons. Sa Catholic, meron silang Apocrypha book. Kumbaga may mga addition na dinagdag sa Biblia. Kaya dapat maging maingat din po tayo doon. Dapat tayo bilang sa sarili natin, meron din tayong, alam niyo yun, nagre-research din tayo kung dapat bang pagtiwalaan natin itong bagay na to. Amen?
At ang pananampalataya, pangalawang punto po, ay regalo ng Diyos. Efeso, Kabanata 2, versikulo 8 hanggang 9, sapagkat sa biyaya kayo nangaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya, at ito'y hindi sa inyong sarili. Ito'y kaloob ng Diyos, hindi sa pamamagitan ng mga gawa, upang ang sinuman ay huwag mapuri. Po, maliwanag dyan, sinasabi na ang grasya, yung grace, ay dahil sa ating pananampalataya. At yung pananampalataya na yon is gift, regalo ng Diyos. Kumbaga, kung meron magbibigay sa atin, gagaya ng sabi ni Pastor, dapat tanggapin natin yung biyaya, yung regalo. Kung hindi mo tinanggap yung regalo, walang saysay, di ba? Hindi mo mapapakinabangan yung benefits na nakapaloob dun sa regalo ng Diyos na yon. So tayo, dapat panampalatayanan natin yung ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Amen? Yun yung mabuting balita. Paano siya matatawag na mabuting balita? Kasi, good news. Joke lang pa. Hindi, dahil wala tayong ginawang parte. Kumbaga si Kristo yung gumawa ng lahat ng yun. Di ba napakagandang balita nun? Amen? Ang ginawa niya, inialay niya yung kanyang buhay. Ipinako siya sa krus para sa ating mga kasalanan. Namatay siya at pagkalipas ng 3 araw ay muli siya nabuhay. Yun ang mabuting balita. So dapat panampalatayanan natin with confidence yung ginawa ni Christ. Kumbaga pinangahawakan natin yung aral ng kaligtasan ng tao. Sabi sa unang Pedro, Kabanata 1, versikulo 21, na sa pamamagitan niya ay nangagsampalataya kayo sa Diyos, na sa Kanya ay bumuhay na magmuli sa mga patay, at sa Kanya ay nagbigay ng kaluwalhatian, upang ang inyong pananampalataya at pag-asa ay pag-asa sa Diyos, ay mapa sa Diyos. Sa ibang religion, si Muhammad namatay, hindi muling nabuhay. Si Joseph Smith namatay, hindi muling nabuhay. Si Buddha namatay, hindi muling nabuhay. Ang Diyos natin at taong si Kristo namatay, inilibing at muling nabuhay. Yun ang higit sa lahat na dapat nating panghawakan. Na meron din tayong buhay, kasunod ng buhay natin na ito. At yun ang pangako ng Diyos. Kaya dapat, alam mo yun, confident ka doon. Confident ka na pag nangako ang Diyos, tutuparin niya. Kasi kung hindi niya gagawin yun, sinungaling siya. Kagaya nga lang sabi ni Pastor, kung ang pangalan natin ay nakasulat na sa aklat ng buhay, hindi pwede magkamali ang Diyos. Hindi nabuburahin yun. Kasi pag binura niya yun, ibig sabihin, nagkakamali siya. Ang Diyos, perfect. Amen? So yun, dapat grabe, yung pananalig natin doon lang nakatuon. Hindi sa sarili natin, hindi sa religion, hindi itong simbahan na to. Kahit nga itong church na to, hindi ka dito maliligtas eh. Amen? Kahit magpa-member ka dito, umattend ka dito linggo-linggo, pero kung hindi mo paniniwalaan yung ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo, wala kang kaligtasan. Amen? Siya lang. At hindi ang Montalban Community Church of Jesus Christ. Hindi sila pastor, hindi ako, kundi yung ginawa ni Kristo. 2 Corinthians 5:7, sapagkat nagsisilakad kami sa pamagitan ng pananampalataya, hindi sa pamagitan ng paningin. Amen. So, tayo bilang Kristiyano, namumuhay na tayo ngayon through faith. Amen. Sa pananalig natin. Actually, yung mabubuting gawa natin, sabi dyan sa Ephesians chapter 2, verse 10, yung kasunod niya na, yung sa Ephesians. Ang sabi dyan, kahit yung mabubuting gawa natin, inihanda na ng Diyos. Pinirepair niya na tayo, nagagawa at gagawa tayo ng kabutihan. Amen? So wala tayong may pagmamayabang talaga eh, kahit yung good works natin eh. Kahit itong pagsisimba natin na to, si Lord din mismo nagbigay nito eh. Nakakayanan natin na sumunod sa Kanya. Kasi wala talaga eh. Bagsak tayo eh.
Hindi natin kayang sumunod. Ngunit, gayon na lang, yun yung gift. Amen? Yun yung regalo ng Diyos sa atin. Sabi sa Roma, chapter 1, verse 17, sapagkat dito ang katuwiran ng Diyos ay nahahayag mula sa pananampalataya hanggang sa pananampalataya. Gaya na nasusulat, ngunit ang ganap ay mabubuhay sa pamamagitan ng pananampalataya. Amen? So we only live by faith. Amen? Next point po, ito ay pagtitiwala ng buong puso. Sabi sa Roma, mabilis lang po ito, Roma chapter 10 verse 9 to 11, sapagkat kung ipapahayag mo ng iyong bibig si Jesus na Panginoon at sasampalataya ka sa iyong puso na binuhay siyang mag-uli ng Diyos sa mga patay, ay maliligtas ka. Sapagkat ang tao'y nananampalataya ng puso sa ikatutuwid at ginagawa sa pamamagitan ng bibig ang pagpapahayag sa ikaliligtas. Sapagkat sinasabi ng kasulatan, ang lahat ng sa kanya'y nagsisampalataya ay hindi mapapahiya. Hindi tayo mapapahiya. Dahil totoo yung pinananampalatayaan natin. Amen. Merong more than 500, 600 witness nung nabuhay muli si Jesus. Pinatotohanan to ng mga naunang mananampalataya. Namatay sila na hindi nila itinatatwa ang pananampalataya. Hindi nila iniwan ng pananampalataya kahit ipalapa sila sa leon, kahit patayin sila ng mga sundalong Romano, kaya yung faith nila, grabe. Yung confidence nila sa faith nila, gayon na lamang. Kaya tayo mga kapatid, kung tayo ngayon nakakaranas tayo ng hirap sa mundong to, natural yan eh. Common yan, hindi lang ikaw ang nakakaranas yan, lahat tayo. Kung meron kang utang, meron din akong utang. Malaki din yung utang ko. So, lahat tayo dumadanas ng hirap. Pero alam niyo yun, hindi tayo nakatingin dun eh. Nakatingin tayo dun sa pangako ng Diyos. At yun yung buhay na walang hanggan. At ang sino mang, alam niyo yun, tatanggap nun, hindi mapapahiya. Next point po, walang sino man na magiging ganap o katanggap-tanggap sa Diyos sa pagsunod sa mga kautusan, kundi sa pananalig o pagtitiwala, wala nang iba. Amen. So, kahit sundin mo pa yung utos na yan, yung 613 nga, sabi ni Pastor, hindi ka pa rin katanggap-tanggap sa Diyos kung hindi ka naniniwala sa ginawa ni Kristo. Dahil yun lang talaga ang mapangahawakan natin. Sabi sa Galatia, chapter 3, verse 11, maliwanag nga na sino man na hindi inaaring ganap sa kautusan sa harapan ng Diyos, sapagkat ang ganap ay mabubuhay sa pananampalataya. We live by faith, mga kapatid. Pakatandaan po natin yan. Hindi sa ating mga gawa. Sa last point po, sa ganitong paraan, nalulugod na lubos ang Diyos. Dahil dun sa faith natin na yon, natutuwa ang Diyos sa atin. Dahil hindi tayo nagtitiwala sa sarili natin. Amen? At hindi tayo natitiwala sa kapwa natin, sa Kanya lang tayo nakatuon, sa Kanya lang tayo kumakapit. Sabi sa Hebreo chapter 11 verse 6, at kung walang pananampalataya, ay hindi maaaring maging kalugod-lugod sa Kanya, sapagkat ang lumalapit sa Diyos ay dapat sumampalatayang may Diyos, at siya ang tagapagganti sa mga sa Kanya'y nagsisihanap. Pinagpala po ang salita ng Diyos. Amen. So, mga kapatid, panghuling salita na lamang po. Huwag na nating ipilit na maliligtas tayo ng anumang religion o anumang mga paniniwala. Kundi, pakatandaan natin na ang salvation natin, regalo ng Diyos, binigay niya, buhat ng gampanan ni Kristo yung hindi natin kayang gampanan. Siya'y nabuhay ng banal mula sa kanyang pagsilang hanggang sa kanyang pag-aalay ng kanyang buhay. Ginawa niyang itong 100% perfect dahil hindi natin kayang gawin. At dahil doon, mga kapatid, dapat tumbasan natin ang mabuting gawa, yung ginawa ni Kristo. Amen? Dapat mamuhay tayo ng naaayon sa inihanda sa atin ng Panginoon. Maglingkod tayo, mga kapatid. At ito tong leadership training na to, mga kapatid, isa tong paanyaya sa bawat isa na dapat magpagamit tayo sa Panginoon. Yung ating pamilya,
gusto natin sila lahat, makasama natin sila. Gusto natin maibahagi sa kanila yung mabuting balita. Huwag tayo maging tamad. Amen. Dapat maging influence tayo, kagaya nga ng sabi ni Pastor Andrew kanina, maging asin tayo, maging liwanag tayo. Mahirap kung magtitiwala tayo sa ating sarili. Pero lahat magagawa natin kay Kristo. We can do all things through Christ. Lahat kaya natin kung magtitiwala lang tayo sa Kanya. Amen. To God be the glory po. May nilagay po ako dyan. Nasaan po yung basket po natin. Okay, ganito po. Dahil parang ito is isang senaryo na pag-aaral at Bible, style Bible, na po ito. School ang dating. So, siguro may tanong. May natanong po ba kayo? Meron po ba kayong tanong o na hindi naintindihan? Pwede, ngayon kasi po pwede pag-usapan yon. Kasi sa pulpito na pangangaral ng Sunday service po natin, hindi po makapagtatanong. Pero dito sa Sunday school, makapagtatanong po kayo, malaya po kayo makapagtanong. Baka meron po kayong makatanungan tungkol sa pinag-aralan natin nakaraan, sa pagsisisi, baka hindi kayo natindihan, o ngayon panampalataya tungo sa Diyos, baka meron kayong hindi naintindihan. Pwede po kayo mag-question. Okay, tanong po kayo, meron po ba? Kung wala po, ibasta nyo po siya. Kung po pwede siya sa isang linggo, sagutin po natin, mag-iiba tayo ng topic ulit. Kasi elementary doctrines po yan, sinasabi doon sa verse 1, iiwan. Kasi dapat kasakdalan na. Pero ito, foundational po kasi ito, kailangan natin puntahan. Kaya lahat ng tatayo dito ay kailangan pong dumaan sa essential na ito. Kasi panimulang aralin ito. Baka tumatayo rito, hindi alam yung essential doctrines eh. Diba? So yung pinangahawakan po natin ng gawain ito yan. So, sino po? Wala po kayong tanong. Si Brother Repo. Sa ano po yon? Hindi po yan sa encyclopedia. Huwag po tayo mahirapan ako dyan. Check. Paano at kailan po nireregalo ng Panginoon yung pananampalataya? Papaano? Ano? Opo. Papaano at kailan mo kailan? malalaman na nireregalo sa atin Okay, sa kanyang mga pinili sige, yung salamat. pananampalataya? Okay. Sa simulang tinanggap mo ang ebanghelyo ng pagliligtas na pangangaral patungkol sa Kanya. Kung tinanggap mo yon, yun na yon. At merong response kaagad po yon. Sa totoo lang, parang mawawala na sa iyo yung mga bagay na importante, kundi siya na. Parang na siya naging mahalaga, number 1 na sa iyo. Yung pangangaral na yon. Kasi open yun eh. At mangyayari nun, yung pangangaral, bago dumating po yung kapatid, dahil sinasabi mo at kailan, di ba? Naglagay muna ang Panginoon ng faith. Para sa pagkapakinig mo ng ebanghelyo, patungkol kay Jesus Christ, magtitiwala ka. Kaya una yung born again. Bubuhayin mo na espiritu mong sa loob mo para bukas ang isip mo sa ebanghelyong tatanggapin mo. Kasi pag hindi bukas yung spirit mo, hindi tatanggap yan. Yun yung faith. Sinasabi. Kaya pag nagsimula yon, ongoing na po yon hanggang sa matapos. Romans chapter 1, verse 17, binanggit ni Brother Kevin kanina, sa pananampalataya, mula sa pananampalataya. Kasi sa pakikinig, pag napakinggan mo yon, tuloy-tuloy na yon. Papakinggan mo lagi, sabik na sabik ka lagi kay Jesus Christ. Di ba? May nangyari sa inyong ganon. Tiyak, Kristiyano po kayo. Parang makubli ka lang ng konti, nagbabasa ka ng Bible kasi may tumarak sa'yo. Di ba? Nakapakinig ka ng ebanghelyo, hindi mo alam, tinatawag ka na pala ni Lord. Pagkagaling mo minsan sa trabaho, tapos ka sa trabaho, buklat ka kaagad, sabik na sabik ka kay Lord. Kasi baby ka nun. Sabik kang dumede ng dumede. Di po ba? Ibig sabihin, na-born naging ka po nun. Sa simula, di ko alam kung anong panahon yon, ikaw po nakakaalam po nun. Sa iyo po yon. So, pag naramdaman mo na ang pangangaral, tanggap na tanggap mo, open ka na born naging ka na. Sana sagot po ba? Nauna may born again kasi nandun yung faith. Para pag-receive ng word, connected sa God. Kasi yung word born again, yung pagiging Holy Spirit na nasa sayo,
tatanggapin nyo yung Word of God para pag nag-connect po yun, walang magagawa ang katawan mo kundi sumunod, sumampalataya sa Panginoon. Sige po. May dadagdag lang po ako. Ang makakaalam lang na ligtas ka, ikaw, Yes. ang Diyos, at ang Diablo. Ang Diablo, hindi niya target yung mga unbeliever. Kasi yung mga hindi na nananampalataya, ano na yun eh, kanya yun eh. So ang alam niyang maliligtas, yung nakay Kristo. So yun ang target niya. At alam niya yun, alam niya maliligtas kung sino yung nakay Kristo. So ang nakakaalam lang po mga kapatid, ng kaligtasan mo ay ikaw, ang Diyos, at ang Diablo. Kahit ako, hindi ko malalaman, hindi ko mababatid kung ligtas ka o hindi. Kumbaga tayo lang mismo, yung sarili natin, yung relasyon natin sa Diyos, yun ang makakapagbigay ng katiyakan sa atin na tayo ligtas. Yes. Palakapalan si Lord. Totoo po yun. Kasi yung, magsisimula kasi sa stage yan, kasi ang Diyos ang naglagay sa'yo, ibig sabihin, nasa kingdom, alam niya na kung sino ka. Kilala ka na buhat pa ng una. Tama si Kevin. At yung Diablo, talagang wala siyang kundi guluhin ka lang. Guguluhin ka lang para bumaba yung dignidad mo bilang isang Kristiyano. Pero kaligtasan mo, si Lord, may tanong po kayo? Sige po. Okay, thank you. Bautismo. Hello po. Ganun po yung naglalaro sa isip ko eh. Paano mo o ko malalaman na ligtas ako doon sa pagbautismo sa akin na hindi pa naman ako, sabi nga elder or nagsususo pa lang ako ng salita ng Diyos. Okay. Ang tanong nyo, parang lumalabas, ang bautismo ba nakapagliligtas? Hindi po nakapagliligtas ang bautismo. Kailanman walang nagawang kaligtasan yan. Si John, tuturo natin niya sa susunod, kasi sa susunod pa yan baptism. Pero bibigyan ko na po kayo ng ideya. So kasi, misa marami binabautismuhan, hindi naman nagsisi. Kasi open yan para sa confession ng pananampalataya kay Jesus Christ. Kaya may baptism si John the Baptist para sa pagsisisi. Pero hindi yan ganap na baka pagsisis yan tao sa baptismo. Kasi po pwedeng lip service lang yan. Alam ko makasalanan ako, magpapabautismo. Isang araw, magpapabautismo na naman. Kaya sabi ni John the Baptist, kayo lahi ng ulupong. Diba? Diba mabigat, diba? Kasi hindi naman nakikita sa gawa Kasi ang mga born again, nababago unti-unti. Diba? So pag-usapan natin, pasusunod po yan, kapatid. Pero di po nakapagliligtas yan. Kasi ang kaligtasan talaga, dapat nyo intindihin, ang kaligtasan, laging regalo ng Diyos. Wala tayong ipagmamayabang. Kahit na ba tayo nangangaral dito, kung wala kang kaligtasan, wala. Personal relationship mo sa Panginoon. Siya ang nagbukas nun, at kailanman, hindi mo matatanggihan yan, Pastor. Ang tawag po dyan, irresistible grace. Pag tinawag ka sa loob, dahil born again ka, hindi mo matatanggihan yung kaligtasan. Siguradong ligtas ka. May dadagdag ko lang yung bautismo sa tubig, larawan lang yan. Yes. Larawan lang yan. Nung talagang nangyari sa atin na nabautismohan tayo dun sa kamatayan ng Panginoon at nung nabuhay siya muli, kasama tayong nabuhay ni Kristo. Kaya nga sa bautismo ay nilulubog ka sa tubig. Simbolo lang yun na namatay ka na yung lumang buhay mo. Tapos nung si Kristo ay nabuhay muli, kasama kang nabuhay maguli. Kaya hindi nakapagliligtas ang bautismo Yes. Larawan lang yun It is just a symbol. Halimbawa, yung fire extinguisher, pag may sunog ba, gagamitin mo yung larawan ng fire extinguisher, makakapatay ba ng sunog yun? Hindi makakapatay ng sunog yun. Ang makakapatay ng sunog yung totoong fire extinguisher. Kaya yung bautismo, larawan lang yun, nung tunay na ginawa ng Panginoon sa atin. Yes, right. No? Na tayo'y kasamang namatay ng Panginoon, kasamang inilibing, at kasamang nabuhay maguli ni Kristo. So, tandaan natin, hindi tayo maliligtas, hindi nakapagliligtas yung bautismo sa tubig. Ang nakapagliligtas yung tunay na bautismo Yes. na sinabi sa Romans chapter 6. Tinuro ni Pastor yan. Di ba, Pastor? Apo. Okay. Salamat po, Pastor. Palakparan si Lord.
So kung mapapansin nyo, ang doktrinang ito, puro regalo ng Diyos. Una, pagsisisi, binigyan ka muna ng kalumbayan para magsisi. Pangalawa, binigyan ka ng pananampalataya para magtiwala sa Kanya. Regalo pa rin. Biyaya, di ba? Even na bautismo, tuturo sa susunod yun. Regalo po yun. Di ba? So, sasakana po yun. Pero ang pag-uusap natin yung pagsisisi, kung may tanong ko yun, tsaka sa pananampalataya tungo sa Diyos. Kaya yung pananampalataya sa relihiyon, pagsanib sa mga sekta, hindi nakapagliligtas, kundi ang relasyon. Pinag-usapan natin kagabi, di ba? Relasyon lang talaga. Diba? O, meron pa pong tanong? Wala na po ba? Ako naman po magtatanong. May natutunan po ba kayo? Amen. O sige nga, 6 na points yun. May makuha kayong isa. Ano yung unang point? May regalo. Ang regalo, pagpe-pray ko. May pamamaraan ng Diyos. Yun yung una. Pamamaraan ng Diyos para magtiwala sa Kanya. Yung Ebanghelyo, kailangan ipangaral ng tagapangaral, tagapagturo, may dalang balita. Ano daw ang pananampalataya? Regalo. At sa bandang huli, ang sinabi niya doon, hindi nalulugod ang Diyos kung walang pananampalataya ang tao. Kaya siya naglagay noon ng pananampalataya sa atin, na regalo niya, para malugod siya sa atin. Ngayon, pag walang pananampalataya tayo, hindi nabigyan ng regalo ng Diyos ng pananampalataya, ike-curse po yun. Yun ang madaling salita. Susumpay yung tao kasi hindi nalulugod ang Diyos eh. Hindi niya naregaluhan eh. Amen. Mapalad ang iglesia ng Diyos ng buhay dahil niregaluhan tayo ng pananampalataya. Patungo sa Kanya. Amen. Ibig sabihin, sa Kanya lahat. Ang account lahat sa Kanya. Sa Kanya ang glory, sa Kanyang kaluwalhatian, pasasalamat, pagdakila. Walang natira sa atin, kundi sa Kanya. Amen. Yun yung doktrina ng church na to. Essential doctrines. So, wala na po ba? Kung merong habol, sulat nyo na lang po, Deacon, para sa mayabol sa susunod kung meron pa. Sige po, sino po yung Salamat po sa inyo lahat. Congratulate ko po kayo. Tayo pong lahat ay tumayo para sa pangwakas na panalangin. Tandaan natin, paalala lang, maging asin at ilaw tayo. Maging magandang impluwensya tayo dito sa mundong ito. No? Tandaan natin na hindi tayo iniligtas ni Kristo para maging masamang impluwensya. Kaya tayo iniligtas ng Panginoon to influence yung ating sambahayan, yung ating komunidad, yung ating mga katrabaho, kaklase. Yun lang. Kaya tayo tinawag ng Panginoon. Kaya tayo niligtas ng Panginoon. Para maging, sabi nga maging makabuluhan ang buhay natin dito. Amen. Amang Diyos, marami pong salamat sa araw na to na kami pinagpala mo po ng inyong banal na salita. Abot-abot na kaloob at abot-abot na biyaya ang aming tinanggap. Salamat po sa mga tumayo at salamat po, Panginoon, sa banal na hapunan na idinaos namin sa araw na to. Lord, dalangin po namin na makita-kita po uli kami sa susunod na linggo. Panginoon, punuin mo po ang mga upuang ito ng mga kaluluwa na handang tumanggap sa Panginoon. At tunay nga puspusin mo kami ng banal na Espiritu habang tumitimo ng malalim ang mga salita mo sa aming puso. Panginoon, marami pong salamat at nawa, Panginoon, maluwalhati ka sa aming mga buhay habang kami nagiging asin at ilaw dito sa mundong ito. Dahil kay Kristo na nagligtas sa amin. Salamat po, Ama. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen at amen. Sumainyo ang pag-ibig ng Amang Diyos na hindi nagmamaliw, ang biyaya ng Panginoong Jesus na hindi nagkukulang sa lahat ng ating pangangailangan, at ang pagsama ng banal na Espiritu sa lahat ng araw ng buhay natin. Amen at amen.